araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. COVID-19. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera COVID-19. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Alright, magandang hapon lalawigan ng Palawan, magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon mga kabandera, ngayon po ay araw ng Lunes, ikalima sa buwan po na Oktubre taong 2020. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, tayo ngayon po sa bayan na po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po ay napapanood sa telebisyon sa Channel 40 at ganoon din po sa ating pong Facebook page, yung pong Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kaibigan, alas 4:10 po ng hapon. Oy, ito muna mga kabandera, panawagan muna tayo ha. Sa araw po ng bukas ay ipinapapatid po sa lahat po ng mga mamayan ng lungsod ng Puerto Princesa na kung naang committee ng legal matters ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna po ni Kagawad Nazario G. Awat bilang tagapangulo ay magsasagawa po ng isang public hearing sa araw po ng Martes, ika-6 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Sa ganap na ika-10 o 10:30 po ng umaga sa Session Hall ng Sangguniang Panlungsod sa New City Hall Building, Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa. Ito po ay upang talakayin ang isang panukalang ordinansa, mga kaibigan, na ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa nasabing pagdinig. Inaasahan din po namin ang inyong pong presensya at aktibong pakikilahok. Maraming salamat po. Ang nagpakabati si Attorney Philip Jerome G. Hilario, mga kaibigan, yung pong sekretary to the Sangguniang Panlungsod. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kaibigan, sa pagkakataong ito, alas 4:12 po ng hapon, puntahan naman po natin yung ating mga live reports. Bandera Live Report. Unahin po natin yung Hindi na. Diretso na tayo, lagi naman. Bandera Live Report. Unahin natin mga kabandera, yung pong bayan po ng Nara, kung saan yun pong rank number 3 most wanted person sa bayan po ng Nara, arestado po ng mga otoridad. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Spark Sase, ibandera mo.
Bandera Live Report. Magandang hapon, arestado na ng Narapinti ang top number 3 most wanted person na may kasong attempted murder sa may bahagi ng barangay Tagmarungis, Puerto Princesa City, pasado alas 8 ng gabi kumakalawang. Kinilala ang natakip na suspect sa pangalang Sinando Patricio Sulit Jr., 29 anyos, residente ng barangay Amaywan, Lara, Palawan. Inaresto si Sulit sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Honorable Presiding Judge Melissa Lia de los Reyes ng RTC Branch Podiain dahil sa kasong nabanggit sa ilalim ng criminal case number 38418 at 38419 na may nakalampiyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Kaugnay niyan, nasa kustudiyan na ng Narapinti ang naturang arestadong suspect at nakatakda ng ipresenta sa korte na siyang nag-issue ng warrant of arrest laban dito. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Spark Sasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Samantala mga kabandera, alas 4:14 po ng hapon. At sa pagkakataon naman po ito mga kabandera, puntahan naman po natin yun pong bayan po ng Quezon, kung saan 5 bala ng baril na pinaniniwala ang tumama sa likod ng L3 na sasakyan noong Sabado na recover ng PNP Quezon. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Kaiser Ginto Teng Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, kabanderang Edgar. Na-recover ng PNP Quezon ang 5 bala ng pinaniniwalaang ginamit sa pamamaril noong Sabado ng gabi sa barangay Armaywan dito sa bayan ng Quezon. Matatandaang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect ang isang L300 van na minamaneho ng biktimang si Dennis Fernandez kasamang asawa nito at isa pang pahinante na pawang mga residente ng barangay Antipuluan sa munisipyo ng Nara. Samantala mas mayroon naman walang nasaktan o nasugatan sa nasabing insidente. Kaugnay niyan, nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa nangyaring shooting incident. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Teng, sila sila medyo karamto ba? Ano na yung kanilang ginagawa dyan sa bayan ng Quezon? Kasi parang ano na ito, Teng sunod-sunod na ito Kabanderang Ed, kung matatandaan natin, nitong nagdaang sisyong regular sa Sangguniang Bayan ay una na rin pinatawag itong tropa ng PNP dahil nga sa sunod-sunod na shooting incident na naitatala dito sa munisipyo. Kung matatandaan, Kabanderang Ed, simula noong Hulyo hanggang ngayon, nakapagtala na yung munisipyo ng 7 shooting incident. Kaya ito nga, pinangangabahan ng ating mga mambabatas. Ang aksyon naman ng tropa ng PNP, Kabanderang Ed, maliban sa kanilang may sinasagawang patrolya sa umaga, mas pinigpitan rin nila yung kanilang uplansita, lalo na sa gabi, Kabanderang Ed. At ito nga, yung mga motorista na nakaparada sa mga alanganing area, mga alanganing lugar, ay kanilang sinisita na yan at inaalam kung taga saan itong mga individual nang sa ganun iisa rito para makatulong, Kabanderang Ed, para matuldukan itong nangyayaring mga shooting incident dito sa munisipyo ng Quezon. Oo, pero Teng, yung PNP, ano na yung lumalabas sa kanilang investigasyon ngayon, Teng? Kasi meron na ba silang lead kung ano yung motive ng pamaril na, Teng? Ito yung huling incident, Kabanderang Ed, binabanggit ng tropa ng PNP, ina-assure sila na ito ay mariresolba dahil meron na silang tinitingnan anggulo dito, hindi pa nilalabas ng PNP kung ano talaga yung dahilan, pero sinisiguro nila na mariresolba itong huling kaso na ito, Kabanderang Ed. Oo, sana ang ating magawang kaagad ng paraan yan, una-aksyon nila medyo karamto dahil kung hindi, baka sila naman dyan mapulaan, Teng. Tama, dahil ilang beses na rito na sunod-sunod yung nangyaring shooting incident at ilan nga dito, Kabanderang Ed, ay hindi pa nare-resolba ng ating PNP. Alright, maraming salamat, Kabanderang Kaiser Teng Ginto Gomez, yung picture. Maraming salamat, Kabanderang Edgar Edagarap. Mamaya na, mahina yung data. Tingnan sa picture Alright, okay. Maraming salamat, Kabanderang Kaiser. lang natin, Kabanderang Edgar. Maraming salamat. Alright. Bandera Live Report.
Yung picture ni Kabanderang Kaiser, kulang-kulang lagi eh. Dapat meron ko sa akin sinesend mga picture para maganda yung pagbabalita, di ba? Alright. Alas 4:17 po ng hapon mga kaibigan. Magandang hapon muna pala kay Ma'am Rose Galas na nanonood from Australia mga kaibigan. Samantala, galing po ng Quezon, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Rizal kung saan Municipal Health Office Rizal nagpaalala sa mga dapat at hindi dapat gawin sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa detalye po ng balitang yan, Kabandera Jay Gamelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Kasabay ng pagbubukas ng eskwela ngayong araw, may panawagan ang Municipal Health Office Rizal sa mga magulang at mag-aaral na patuloy na paigtingin ang pagsunod sa health protocols na nakapaloob sa Municipal Ordinance. Ito'y kasunod na makapagtala ng local transmission ang Puerto Princesa at ilang munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Dagdag pa na ito ang tanggapan na ang pagsunod ng mga protocols ang siyang tagumpay ng bawat pamilya, kung kaya't dapat palagi nakasuot ng face mask lalo na kapag nasa pampublikong lugar. Isa-isa palagi ang mga kamay lalo na kung hindi tiyak sa mga nahahawakang spasyo at bagay sa labas ng bahay. Distansya ng 1 metro o higit pa sa mataong lugar at sa mga importanteng pagtitipon. Alamin din ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 at usaping pangkalusugan at iwasang pumunta sa lugar na may mga naitalang kaso kung hindi naman kinakailangan. Samantala sa ngayon, patuloy na nakamonitor ang Municipal Health Office Rizal sa lahat ng mga barangay na sakop ng bayan ng Rizal para sa pagpapalawig ng serbisyong medikal. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Pagkano para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Alright, Jay, matanong ko lang, yung mga magulang ba pumupunta na school para kumuha ng mga module nila? Kapandarang Ed, actually yung mga magulang yung nire-require na magkuha ng mga modules nitong kanilang mga anak dito sa elementary at maging ganoon din dito sa secondary, Kapandarang Ed. Alright, okay. Maraming salamat, Kabanderang Jay Gamelo. Maraming salamat. Balik sa inyo. Bandera Live Report. Okay, galing po ng Rizal, mga kabandera, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Rojas kung saan Paleco at DPWH Rojas isinalang sa question hour ng Sangguniang Bayan kaugnay sa mga posting na sakop sa road widening. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Japet Disaka, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon na kabadarang Eddie. Sinalang kaninang umaga sa question hour ng Sangguniang Bayan ng Rojas ang representante ng Palawan Electric Cooperative at Department of Public Works and Highway o DPWH kaugnay sa mga posting na sa gitna ng kalsada matapos masakop ng road widening dahil sa 6-lane highway. Ito ay tinadtad ng tanong ng mga miyembro ng konseho ang mga representante ng dalawang opisina upang malaman kung sino ang may pagkukulang at may pananagutan na nangyaring aksidente sa Barangay Tinitian ay pinasawi ng isang motorista bumangga sa poste. Kinumpirma ni Paleco Area Manager Cesar Avera Flores na hindi poste ng Paleco ang nakatirik sa gitna ng kalsada. Pagkos ito'y pagmamay-ari ng Globe Telecom, subalit nagpaalam naman ito sa Paleco Main Office bago ito nagtayo ng poste. Kabaliktaran naman sa DPWH dahil wala umanong nangyaring koordinasyon ang Globe sa kanilang opisina. Katunayan naman bago nagkaroon ng road widening ay nagulat na lamang sila na may nakatayo ng mga poste sa lugar na dapat sana ipagpapaalam muna sa DPWH lalo na sakop ng kanilang opisina ang mga nasa National Road. Kunestyon naman ng konseho ang di umano pag-aksyon ng DPWH sa kabila na aminado itong illegal ang pagtatayo ng Globe ng mga poste at ngayon may na-aksidente na wala pa rin itong tugon na. Ayon kasi sa DPWH, wala umano silang karapatan na bunutin ng poste maliban sa mismong kontraktor nito. Samantala, aminado naman ang konseho na hindi sila nakontento sa kasagutan ng mga inimbitang opisina. So, balik sila at ito umano ay sila nagtutulakan na pagdating sa pananagutan na kung kaya't sa susunod na sesyon ay mulitin papatawag ng Sangguniang Bayan kasama ng representante ng Globe na bigong makarating ngayong araw na patawag ng Sanggunian upang muling talakayin ang nasabing usapin. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas. Japet Isaka para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Okay, Japet, ang tanong dyan, Japet, kung kailan ba tatanggal yan dyan ng Globe Telecom yung kailang mga poste? Baka naman hintayin mo na lang na mayroon po ulit madiskusya dyan, Japet. Oo, tama ka dyan, Kabadarang Ed. Yan yun yung naitanong kanina doon sa representante ng DPWH. May problema kasi kanina, Kabadarang Ed, hindi ito nakarating itong mga representante mula sa Globe. Pero ayon sa konseho,
ay po pwedeng gawin dito yung DPWH para nang sa gayon ay matanggal na ito sa lalong madaling panahon at huwag na masundan yung nauna na aksidente na may nauna sa motorista. Okay, marami kasi yan, Japet. Hindi lang yan mga 5, mga mahigit sa ano yan, sa 15 poste yung nakahambalan sa gitna ng kalsada, Japet. Oo, tama ka dyan, Kapdarang Ed. Hindi lang yan dyan at saka hindi lang dyan sa barangay Tinitian, kundi maging sa iba pang mga barangay, mga national highway, sila pang barangay dito sa munisipyo ng Rojas, ay marami rin yung mga poste na nasakop na ng road riding, Kapdarang Ed. Okay, maraming salamat, Kabanderan Japet Disaka. Maraming salamat, magandang hapon, balik dyan sa inyo. Bandera Live Report. Ang dami niya mga kaibigan, binibilang-bilang ko nung nakaraang araw yan, di ba? Yung poste na dyan, sobrang dami talaga. Tapos yung iba doon sa mismong gitna ng kalsada, although yung iba sa medyo gilid naman, pero sakop niya pa rin po, nakakain niya pa rin doon yung outer lane na dapat sana ay nagagamit na po ng mga motorista. Di ba? Dapat tanggalin na dyan kaagad yan eh. Live Report. Okay, galing po ng Rojas, mga kaibigan, abante naman po tayo dyan sa bayan po ng Coron, kung saan Mayor Marjo Reyes dumalo sa ika-35 session o regular session ng Sangguniang Bayan kanina. Ulat sa mga konsyal isinagawa. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Noel Villarmino, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Ed. Humarap kaninang umaga si Mayor Marjo Reyes sa kanyang mga kasamahang opisyal sa Sangguniang Bayan ng Coron. Layo nito na mapaalam sa kanyang mga kasamahan ang kasulukuyang sitwasyon ng Coron sa patuloy na pagharap sa pandemya. Unang ipinalam ni Mayor Marjo ang approval ng DNR sa sanitary landfill ng Coron na may pundong 50 million pesos. Subalit hanggang ngayon ay wala pang program of works at wala pa din public consultation. Mas mababa sana anya ang gagastusin ng LGU kung sa barangay San Nicolas ilalagay ang sanitary landfill. Subalit po mga NCIP na nag-claim ng lugar at hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang negosasyon. Maliban sa landfill ay nakatakda na ding i-bid ang 4th floor ng legislative building habang ongoing naman ang construction ng 3rd floor ng RHU building. Samantala hindi pa din close ang Coron District Hospital at bukas ito 24 oras ayon kay Dr. Ferdinand Guzman, Hospital Chief. 4 na CDH employee ang nagpositive sa swab test, confirmatory test result. Subalit pawang asymptomatic to mild symptoms ang mga ito. Kasalukuyang dinidisinfect ang mga buong building ng hospital upang matapos ang ilang araw ay mawala na ang virus na ito. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Coron, Noel Villarmino, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Okay, matanong ko lang, Bono, kasi yung Coron, nakaraan di ba ng lockdown siya? So, ngayon ba, Bono, okay na yung mga negosyo dyan ngayon sa Coron? So far, yun pa rin Kabanderang Ed. May lang bukas pero patuloy pa rin yung pagigpit at ipatupad yung health protocols o itong minimum health protocols dito sa bayan ng Coron na sana ay sundin itong pagpapatupad ng IATF dito sa bayan ng Coron, Kabanderang Ed. Okay, alright. Maraming salamat, Kabanderang Noel Villarmino. Maraming salamat, magandang hapon, balik sa inyo dyan. Bandera Live Report. Kawawa mga kaibigan yung mga negosyante ngayon, di ba? Unang-uno talagang alam natin yung bayan po ng Coron. Pag binanggit mong Coron, talagang ano yan siya, tawag dito, yan yung turismo, yung kanila pong number 1 na pinagkukunan ng kanila pong kabuhayan, di ba? Yung mga hotel and accommodation, yung mga restaurant, mga kaibigan, yung mga beaches, marami. So, dapat ay, okay na? Alright, so mga kaibigan ha, dapat po yung bayan po ng Coron ay maging mahigpit po yung kanila pong pagpapatupad po dyan ng kanila pong mga health protocols. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon daw po kay Jong, kay RJ, Bong, Lani at Oliver. Salamat. Kay Jerry Boy Hadhad. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, galing po ng Coron, abante naman po tayo dyan sa bayan po ng Brooks Point, kung saan yung mga estudyante sa elementarya abala nasa pagsagot ng mga modules ngayong araw sa bayan po ng Brooks Point. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Lore Desa, ibandera mo. Bandera Live Report. Abala sa ngayon ng mga batang mag-aaral ng elementarya sa kanilang pagsasagot ng kanilang module sa
sa iba't ibang antas bayan ng Broxton. Sa nakalat ng news team sa ilang guro, bagamat wala silang face-to-face sa kanilang mga estudyante. Subalit abala din sila umano matapos nilang iabot sa mga magulang ng mga batang binigyan ng modules para sagutan at pag-aralan nito. Bagamat mahirap umano sa kanilang sitwasyon, ikailangan itong gawin dahil ito ay order o memorandum ng DepEd, hindi lang dito sa munisipyo kundi sa buong bansa. Samantala nakahanda naman ang mga batang nag-aaral sa ngayon sa kanilang gawain bahay sa kanilang module na ibinigay ng mga guro na siyang pinag-aabalahan ng nilang sagutan at pag-aralan. Mula sa Bandera News, Broxton, Gloria Sandidesa para sa pinakalispitan sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Loredesa, mula po dyan sa Radyo Bandera Brooks Point. Bandera Reports Afternoon Edition. Oy, mga kaibigan ha, good news po from a PNP. Ha, yung pong nahuli na raw po yung suspect sa hacking sa Nasuduan. Pababa na kami ng bayan. Pa-shoutout naman. Uy, magandang hapon daw po kay Police Lieutenant Cyrus Isra Taliman. Magandang hapon po ha. Good job. Talaga naman yung mga taga-PNP. Talagang maasahan mo mamaya, papayaw na report mamaya. Matik na yan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, alas 4:29 po ng hapon, magbabalik pa rin po ang Bandera Reports Afternoon Edition. Makalipas lang po ang ilang paalala. Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargos, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam nyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom Ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglawan sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Oh no!
kami Tito Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. TTX 500. TTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. TTX 500. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa Balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ang sarap-sarap, nakaka-relax bawat... Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari ka magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature.
Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Oh no! X500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. X500. X500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest. Pino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwa magayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera. COVID-19 Alert. Bandera Reports Afternoon Edition. Alright, balik po tayo mga kabandera, alas 4:41 na po ng hapon. Bandera Reports Afternoon Edition. Bad news po tayo ngayon ha. Muli pong ipapatupad ng pamahalaang panlungsod mga kaibigan. Yun pong liquor ban dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ay nako! Bandera Reports Afternoon. Wala na namang inuman si kumpare, si kumare. Ha? At ganoon din po yung curfew hour natin. Muli pong ibabalik ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 po ng madaling araw. Bandera Report. Yung mga nakarang araw mga kaibigan, no, alas 12 pa yung ating pong curfew hour, ay marami pa rin pong nahuhuli. Paano na lang po kaya ngayon po ito mga kaibigan, ha? Toy. Bandera Reports Afternoon Edition. Yung liquor ban mga kaibigan, alamin po natin mamaya kay si Richard Ligad kung ano po yung magiging sistema nito. Kasi muli ba, pag sinabi bang liquor ban, kailangan ba lahat ito mga kaibigan? Bawal ba yung pagbenta o pagbili po ng alak mga kabandera? Diba? Papaano po ngayon yung mga negosyo, yung mga painuman
Bawal na rin ba sila mag-operate kasi liquor ban tayo ngayon? Nasa kabilang linya po natin si CIO Richard Ligad. Sir, magandang hapon. Si Ed Agara po sa Radyo Bandera po, CIO. Magandang hapon, Ed, at magandang hapon sa mga kababayan na nanonood at pangikinig sa inyong palatuntunan. Okay, sir, muli po tayo magpapatupad ng liquor ban sa lungsod ng Puerto Princesa, sir. Ibig sabihin ba nito, sarado rin po o hindi mo naman magbubukas yung mga bar natin, yung mga painuman? Wala pa ako kung matatanggap na memo tungkol sa liquor ban. Curfew pa lang itong hawak ko. Okay, sige, doon mo tayo sa CIO, sa curfew hour natin. Muli po tayong babalik sa alas 10 ng gabi hanggang alas 5 po ng madaling araw. Opo. Ang ating pong curfew hours ay magiging alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw po. Ngayon, mahigpit po natin itong ipapatupad. Kaya po, kung meron po kayong mga trabaho o sa tingin ninyo, kayo ay makakakuha ng exemption, makipag-ugnayan po kayo kagad sa City Administrator's Office at lang sa ganun ay mabigyan kayo ng curfew pass, Okay. Ako pwedeng na-issue sa inyo ng Administrator's Office po. Opo, so kailangan po nila ng curfew pass at saka syempre po CIO, yung ID na rin po bilang patunay sila po yung empleyado. Opo. Okay. So, sir, since po na magpapatupad tayo, sir, ng mga curfew hour, aagahan po natin ngayon, alas 10 po ng gabi. Siyempre po, maapektuhan din po, sir, yung mga beer house, yung ating po mga painuman. Sir? Tama po yun, no? Maapektuhan po yan. At, siyempre, kailangan, sumunod tayo sa ilalabas na panatuntunan ng ating city government. Okay. Okay. Sir, puntahan na natin sir yung kasi sir meron pong binabanggit doon sa isa pong sa kayo ng umaga sa session ni Vice Mayor Nancy Socrates. Hindi ko alam sir kung meron kayo ditong idea na yun pong pagbabawal muna sa pagpasok po ng lungsod, sir. Pakiulit po. Meron tayo sir kanina umaga sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Sangguniang Panlungsod na yung puerto sir ay hindi mo natatanggap ng mga taga-ibang munisipyo. Ano po sir yung status nito sir? Ano pong meron kayo dito idea? Wala pa ako kung nababasa, pero although meron lang ako mga lumabas. Pero ito inaantabayan ko pa. Pero sandali kasi tinitingnan ko dito kung meron lang na-send. Wala pa ako nare-receive Opo, kasi sir curfew pa lang itong na-receive ko. Curfew pa lang po yung inyo po na-receive dyan. Okay, so wala pa tayong idea sa mga ganito. Anyway, sir, iwanan ko lang po yan sir. Dito muna tayo sir doon sa na-post mo kaninang umaga, yun pong parang death threat sa buhay po ninyo. Meron po nakita ang bala. Nahuli na po sir yung suspect sir. Opo, kanina po natukoy na itong suspect at siya rin po nakita natin, simple lang naman ang kanya naging problema at parang may depression siya, Opo. Yung liability niya sa atin ay hindi ko daw sa ihahabla. Alam na yung kapulisan naman pagdating dito sa mga bala o kung ano pa, yung pwedeng saan siya pwedeng managot. Ayun, okay. So, kung sa inyo po, siya ay absuelto na, wala siyang kaso sa inyo, pero yung PNP, baka po pwede siyang sampahan ng kaso, illegal ammunition, sir. Maaari po, depende sa kalalabasan. Opo, sir, marami kasi po sir naging concern dito po sa post niyo kanina umaga at marami din po nag-alala para po sa inyo. Ano ra po sir yung dahilan nitong suspect, bakit siya sir nagbabanta ng ganyan, sir? Simple nga lang, napikitan siya ng notice bill. At pagkatapos, ito yung talang pabawasan ng kanyang ticket, Ngunit hindi niya tayo matagpuan at ang feeling niya, pinapaikot-ikot siya sa city traffic. Kaya dyan nagawa yun, At pinagsisisihan naman daw niya na po ang kanyang nagawa ngayon. Sabi ko nga, parang meron siyang konting problema at ito nga ay merong depression na pinagdadaanan marahil. Okay. So, saan niya po sir nakuha yung mga bala? Kasi ang daming bala niya sir Opo, yung mga bala raw po ay nakuha niya sa nasunog na bahay ng kanyang kapitbahay na Marine. Mayroon daw silang kapitbahay na Marine sa one time na sunugan at naitabi niya itong mga balang ito. Hindi niya na turn over ibalik at yun, nagamit niya kagabi.
Oho, kasi sir, parang hindi ito magandang biro sir kung sabihin natin na biro man yan dahil unang-una sir, naapektuhan kayo, naapektuhan yung taong bayan at syempre lalong-lalo na po sir, yung pamilya po ninyo. Tama po yun, no? Naapektuhan po. Yung nanay ko nga, agad na tayong pinagre-resign sa anti-crime Oo. Sabi ko nga, hindi naman yan. Wala naman dapat ikabahala pa. Opo, kasi yung mga itong sir, although na hindi tayo nagbahala, pero sir, delikado pa rin po kasi hindi lang po ito sir yung unang-unang mga pagbabanta sa buhay po ninyo. Tama naman po yun, ano? Pero ang importante kasi, kasamang Ed, wala tayong inaagrabyadong tao. No? Wala tayong tinatapakang tao, wala tayong inaaping tao, ginagawa lamang natin kung ano yung nararapat sa ating tungkulin at kung ano yung napapabuti sa nakakarami. No? So, naniniwala tayo na mas marami pa rin tao ang gusto yung ating serbisyo na talagang ginagawa at ginagampanan namin natin. Naniniwala tayo na hindi rin sila basta-basta magtatagumpay yung mga masasamang tao kung may balak man dahil una sa lahat, walang rason para gawin sa atin yun. Maliban na lamang kung sila ay nasa sagapan sa pagpapatupad natin ng bata, ay ibig sabihin sila ay mga pasaway at sila ay konti lang naman ang mga taong gano'n. Yun na nga po sir, isa din po tayo sa mga saksi kung paano pa kayo magtrabaho. Minsan nga po sir, madaling araw na kayo pa nasa kalye para isiguro yung kaligtasan ng ating mga kababayan sir. Tama po yun, no? Dahil gaya nga nung masabi ko, ito ay tawag ng ating tungkulin at nais naman natin na pagka natapos ang tayo sa tungkulin ito, ay diretso tayong makakababa at makakatingin sa ating mga pamilya na nung dumaan tayo sa panahon ito, wala tayong inagrabyadong mamamayan ng lupod. Alright, okay. Maraming salamat po sa inyo, CIO Richard Ligad, at mag-ingat po kayo sir. God bless po. Maraming salamat po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, si CIO Richard Ligad po. Ayan po. Kanina, nahuli na po nila kanina yung pong, ito pong lalaki na to, yung suspect na yan mga kaibigan, nag-iwan po ng mga bala na nakalagay po sa karton. Ang tayong bala niyan. At meron nakalagay doon, Goodbye Ligada. Bandera Reports Afternoon. Diba agad naman nasagawa ng follow-up operation yung PNP at nalaman nga po mga kaibigan na ito nga po yung lalaki na yan yung mayroon pong kagawa niyan. At ang parang ginawa niya pang joke ito dahil siya pa mismo yung tumawag sa 911 at sinabi kung saan matatagpuan itong mga karton ng bala na yan mga kaibigan. So nung nagkaroon po ng investigation yung PNP, nalaman na siya rin po pala yung nag-iwan ng karton na yan at gusto niya lang po makuha yung simpatya ni CIO Richard Liga dahil ang sabi niya, siya ay natikitan ng walang seatbelt. Tapos pumunta po siya ng city traffic para sana humingi ng tulong pero hindi ra po siya nasikaso kaagad. Bandera Reports After. Diba ay araw-araw naman niya sa may city traffic ay napakarami pong tao dyan para lumapit din po kay CIO Ligad sa kanila pong tanggapan para sana magpabawas yung mga kanila pong violation. So, mukhang hindi po kagad na-entertain itong lalaking niya mga kaibigan at gumawa po siya ng paraan para siya mapansin ni CIO Ligad. Kaya sabi nga kanina ni CIO Ligad na bakit kailangan pang gawin yun? Pwede ka naman sa akin pumunta sa opisina ko para mag-usap tayo, hindi na yung ganyan pa yung gagawin mo. Kasi una-una mga kaibigan, na-ospital yung nanay ni CIO Ligad dahil sa nervyos na rin siguro. Bandera Reports Afternoon Edition. Diba? Kaya kung meron kayong kailangan, pwede nyo naman po siyang puntahan sa kanya pong tanggapan, sa CIO office, o di naman kayo sa may city traffic mga kabandera. Madali naman kausap ng tao na yan, hindi siya mahirap kausap, di ba? Alright, alas 4:51 na po ng hapon mga kaibigan, at yan na po naging kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Lunes, 5 sa buwan po ng Oktubre, taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Alerto 38. At inyo po diyang makakasama yung ating pong Smile Station Manager, Kabanderang Ludi Bello. Maraming salamat, magandang hapon. Bandera Reports Afternoon Edition.